What's up guys? Nagbabalik na naman tayo sa bagong episode ng Wait. Naka-on ba to? Naka-on ba to? Oh, naka-on pala, naka-record pala tayo ngayon, no? So, mag-video pala tayo ngayong araw na to. So, yun, kunin natin tong kamerang to. At pag-usapan natin kung anong lulutuin natin ngayong araw na ito. So, ang lulutuin natin ngayong araw, guys, ay ang pinakamasarap na pang-ulam, pang-pulutan daw, sabi nila. At kung gusto nyo na malaman kung ano ang recipe nito, ay napaka-easy, napakadali. So, ang lulutuin natin ngayon ay ang pinakasikat din sa Pilipinas ay ang sisig. So, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang pagluluto kasi last video umabot tayo ng 30 minutes at I know ang mga attention span nyo ay hindi ganun katagal. Aalis ka agad kayo eh. Kaya ngayon, bibilisan natin. Mas bibilisan pa natin. I-condense natin hanggang maybe, siguro 15 to 20 minutes. Sige. Napakadali, napaka-simple, napaka-easy na recipe ng sisig. So, bakit nga ba sisig? No? So, meron tayong mga nag-request dun sa comments down below. Comment down below, mag-comment talaga kayo kasi gagawin natin yun. So, pangalawang request na to. First, yung unang request, nagawa na natin yung beef pares, sabi ng Serrano family. Ngayon naman, gagawin natin yung sisig. Kasi sabi naman yon, nag-request naman yon ng mga sikat din na vlogger, no? Mga sikat na vlogger. Sikat na vlogger, sila Andrea Judge TV. Dito din sa Chicago, Illinois. So, yung vlogs nila, visit nyo, subscribe nyo din yung channel nila. Supportahan natin yung mga vlogger, mga content creator dito sa Amerika. Lalo na yung mga Filipino content creator. So yun. So, sabi yun Andrea Judge TV, sisig. So, gagawin natin yung sisig ngayon. So, paano ba gumawa ng sisig na pinamadali? How to simplify the making of sisig. Isa siyang one of the most complicated dishes doon sa Pilipinas, no? Yung Filipino sisig. Kasi gagamitin mo yung face, yung mukha ng yung pork. So, yun, mahirap yung i-access eh. Tapos pag niluto mo pa yun, dami pa siyang process. So, ang gagawin natin yun ngayon ay ibang klaseng version. So, ito naman, version ko. Wow. So, gawin nating crispy sisig gamit ang pork belly. So, ano ba ang mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng sisig na ito? Una, kailangan mo ng pork belly, syempre. Kasi yun yung main, yun yung bida ng ating dish. Pangalawa, kailangan mo ng red onions, i-diced mo siya, small diced. Tapos cilantro. Then, you need green onions. And then, kailangan mo din ng ginger, garlic, salt and pepper, mayonnaise, at suka at toyo. Yun yung combo na nagpapasarap ng mga kahit anong Filipino dish. Yun yung nagpapasarap, suka at toyo. And then, kailangan mo din ng butter, of course, to just combine that flavor. Then later, ipi-plate natin yan. Lagyan din natin ng egg on top. So, perfect. Sizzling sisig plate, di ba? Parang ganon. So, simulan na natin pagluluto ng ating sisig. So, first step sa pagluluto ng crispy pork belly sisig, guys, ay pakuluan mo yung pork belly just to optimize or mas maging crispy pa siya pag prinito mo siya. So, kapag yung binoil mo yung meat, yung pork belly first, is mas crispy siya ang result ng yung pork belly after mo siyang pinrito. Kaya, yun yung first step. Pero nasimulan na natin yun, nauna na tayo, no? Wow! Ito na yung boiled pork belly. Yan na siya. So, yung first step, i-boil mo ito, pork belly. And after may mabilis ang boiling lang. 10 minutes. 10 minutes yata to. Binoil ko ito 10 minutes. So, yun. After that, hanguin mo siya. Punasan mo siya, parang baby, no? Punasan mo. Make sure na wala na siyang tubig. Wala na siyang tubig kasi pag madaming tubig, kukulo yung mantika, sasabog yun eh. Kaya make sure na dry na siya. And then, after nun,
next step, iprito mo na siya. Which is, yun yung ginagawa natin ngayon. Piniprito na natin yung pork belly natin. Tara, pakita ko sa inyo kung ano na result ng pagpiprito natin. Guys, grabe. Sana hindi tayo masabugan ng bomba dito. Ng mantika. Kasi napakainit no, napakasakit. Tara, pakita ko sa inyo ha. So habang piniprito mo yung pork belly guys, mas mainam na i-prep mo na din yung mga ano ba yung mga sideline or ano bang tawag doon? Yung mga nagpapa-enhance ng ating main dish, yung mga side works, side ingredients. Here we go. Side works daw. Side ingredients natin no. So mga kung mayroong bida, meron ding mga supporting cast, di ba? So ito yung mga supporting cast ng ating crispy pork belly sisig. Unang-una, yung red onions, dapat i-dice mo siya ng maliliit na pinong-pino. Tapos, yung cilantro, ganun din, i-dice mo siya, or ano bang tawag doon? I-slice mo siya thinly, yung maliliit. Tapos, i-ano mo din yung green onions, i-chop mo din siya ng maliliit din. Yung ginger naman, i-mince mo din siya. Mince, meaning i-dice mo siya ng maliliit. And then, ganun din yung garlic. Kasi sila yung mga ihahalo natin sa ating sisig. Pagkatapos nating iprito yung sisig, i-dice din natin siya into small pieces. And then after that, paghalu-haluin na natin sila ng sa mga ingredients na yon, ipaghalo natin silang lahat. And then, ready na yung sisig natin. Ganun ka-simple, ganun kadali yung recipe na ito. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo to kasi kopyahin nito. Gusto nyo, ilalagay ko yung ingredients dyan down below sa info, sa description natin. Tapos, ilalagay ko din yung mga step by step kung gusto nyong visual, if visual learner kayo. So, pero gusto nyo panoorin yung video na ito paulit-ulit, 100 times mas okay yun para sa akin. Okay, tara, let's go. Tapusin na natin itong pagpiprito natin at para mahalo na natin at ma-plate na natin at yun, at para makita nyo na kung ano yung finished product ng sizzling pork belly, crispy pork belly sisig. Okay, yun lang po masasabi ko. So yun guys, so habang nagpiprito pa yung ibang batch ng ating pork belly, meron na tayong natapos na batch. So ngayon, sisimulan na natin siyang i-dice, i-chop into small pieces para masimulan na natin yung process na paggawa ng ating main dish. So kukuha na tayo ng bowl guys. Ilagay natin yung chinap natin na meat ng pork belly sa isang bowl. So yun, yung bowl. Ilagay natin tong pork belly natin dito. Pagkatapos niyan, ilagay na din natin yung mga minced onion natin, no? Minced onion, yung mga ingredients na hiniwa natin kanina. So itong minced onion, ilagay na din natin yan dyan. Yan, ilagay natin dyan. So ito, hindi pa tapos yung iba eh. So half lang ng ng recipe natin. Ito na din yung minced garlic tsaka minced ginger natin. So, tansyahin mo lang yung natin. Lagay natin dito sa bowl natin. Ito yun. Kasama yung crispy pork belly natin. Tapos lagay mo na din yung green onions tsaka cilantro. Nakamix na sila dito. Yung green onions at cilantro. Yung lime. Pigain natin yung lime dito. Isang lime wedge for now. Tapos lagyan na din natin ng suka at toyo. Toyo muna. Oh yeah. Tansyahin mo lang yung timpla. Yun. Yung suka din natin. Yan. Tapos salt and pepper. Kuha tayo ng salt dito. Pepper. Ang gagamitin ko pala ngayon, hindi yung black pepper. Ito, lemon pepper, just to add some zestiness sa ating dish.
Yeah. Nasa sayo yun. Kahit anong pepper na gusto nyo. Black pepper, lemon pepper, kahit anong pepper. Hot pepper, jalapeno pepper. So, gagamitin natin ngayon lemon pepper just to add that lemon tanginess, zestiness ng lemon. So, yun. Lagyan natin ito. Paghaluin na natin siya. Paghaluin natin yung ating mixture. Grabe, ang bango guys. It smells so good. You can only smell it, but I can only show you what it looks like. Tapos, ito na yung binder natin. Mayonnaise. Mayonnaise. Yan, mayonnaise. Just to add some fattiness on the dish. Pag halo-halo natin siya. Yan o, pakita ko sa inyo guys ha. Ayun o. Grabe. So, ipi-plate na natin siya kung paano siya i-plate professionally sa isang sizzling plate. Let's go! So yun guys, tapos na tayo sa pagluluto ng ating sisig. Ready na siya, ready to taste na. So let's go, tikman na natin ito. Ayan na. Ayan na. Let's go with it. Sizzling sisig. Pork belly, crispy sisig. Mission accomplished once again. Alright. So, tara, tikman natin kung masarap pa to. Let's go. So ayun guys, titikman na natin itong finished product natin. Haluin na natin itong egg nito. So yan, tikman natin. Init pa. Woo! Let's go. Yan. First bite. Grabe, crispy pa rin siya guys. Just yung egg just puts it all together. Pati yung butter. So, it's really solid. Solid to. So, dito na natin tatapusin itong cooking show natin guys. Once again, salamat sa pagsusuporta sa amin. If nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Mag-comment kung ano mang gusto mo yung lutuin natin next. I-hit nyo na rin yung like button dyan para naman malaman ko kung nagustuhan nyo ba ito. Tapos next, i-share nyo din to sa mga kapamilya nyo, kapitbahay nyo, kaklase nyo, schoolmates nyo, i-share nyo kahit saan. So, yun. Ngayon, titingnan natin dito sa phone ha. Sino ba yung next? Sino yung next na nag-request? Alright. So, based sa ating last video doon sa Beef Paris episode, ito yung mga si Tito Bap. Tito Baps! Ikaw na naman. Ayun. Ito, sabi ni Tito Baps, Seafood Salpicao Lodge Baps. Sabay shoutout na rin. Okay, Tito Baps, i-shoutout na kita dito. So, si Tito Baps ay isa din vlogger na nakabase sa California, no? So, pinapanood din natin yung mga vlog niya. So, i-shoutout natin siya. Shoutout sa iyo, Tito Baps. So, ikaw na ang susunod, yung gusto mo na ang susunod. Hindi mo talaga pinamadali sa akin, no? Nope. Pinahirapan mo talaga ako, no? Seafood salpicao, pinag-isipan mo talaga kung ano yung gustong ipaluto mo sa akin. So, yun ang next. Tapos, yung next din, tignan din natin dito. Sino pa ba mga nag-comments dito? Sonia Cebuana. Sabi, wow, galing mo, chef. Beef kebab po. Hehehe. Enjoy. Wow. Okay. Sabi ni Sonia Cebuana. Sonia Cebuana, another vlogger din. Dito din sa Amerika. I believe nasa Florida siya. But sige, gagawin natin 'yan. Pero unahin natin yung seafood salpicao. Tapos meron ding isang din dito at BFF sa Amerika. So another family din na nagva-vlog here in Detroit, Michigan sila. Comment sila dito. Nice cooking vlog, Chef Allen. Di boring. More power to your channel. Salamat po. At yung naisip nila na ipagawa sa akin, yung pinag-isipan daw talaga nila ng maigi ito is yung Filipino palabok. Oh, another hard one. So we'll see. So nakalista na yon doon. Seafood salpicao,
beef kebab, and then palabok. So that's it guys. Tapusin na natin ito at I will see you next cooking show dito lang sa Cooking with Chef Allen. Alright, signing out. Peace. Bye-bye.